Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Hulikam sa Maynila, patay matapos saksakin ng nakaaway na dating katrabaho ang isang lalaki sa Sampaloc. Ang nakaligtas na kapatid ng biktima, pinagbantaan pa umano ng suspect. Balita hatid ni Jomar Apresto. Nakaupo ang magkapatid na sina alias Rod at alias Mike sa bahagi ng Marsan Street sa Sampaloc, Maynila pasado alas 9 ng umaga kahapon. Maya-maya, isang lalaki ang biglang lumapit at hinataw ng speaker ang 46 anyos na si alias Rod. Tinadyakan niya pa ito bago dumukot ng patalim sa kanyang bewang, kaya agad na napatayo ang magkapatid. Ilang beses niyang inambaan ng saksak ang biktima hanggang sa tuluyan na niyang pinagsasaksak si alias Rod. Sinubukan pang lumaban ng biktima pero tila hindi nakontento ang suspect at itinarak sa ulo ng biktima ang patalim. Dead on the spot ang biktima. Habang napatakbo naman ang kapatid na si alias Mike. Kinagabihan, nahuli ang kapatid ng biktima na si alias Mike matapos umanong mag-amok sa tapat ng barangay at tangkaing saksakin ng isa sa mga kagawad. Bigla niyang inugot, hinabol ako. Siyempre tumakbo ako. Nakakita ko ng kahoy. O sige, sumugod ka. Ayun na nga, may dumating na ng pulis. O nakita po nila, 2 kutsilyo ang nakuha ng pulis natin. Ay kung madamay. Ayon kay alias Mike, pang self-defense niya ang mga dalang patalim matapos siyang makatanggap umano ng pagbabanta mula sa sumaksak sa kanyang kapatid. Sa isang text message, humingi ng pasensya ang suspect sa kanyang nagawa. Pero karugtong nito ang babala na iisa-isahin daw ng suspect ang pamilya ng biktima sa oras na gumanti sila. Yung kutsilyo po, galing sa bahay ko yan. Kumbaga po, bumili ako ng pagkain ko, self-defense. Kinilala ni alias Mike ang suspect sa pagpatay sa kanyang kapatid. Nakatrabaho raw siya ng biktima nang magkabit sila ng poster ng mga kandidato para sa eleksyon. Pinatira pa raw ng biktimang si alias Rod ang suspect sa kanyang bahay sa loob ng 1 buwan. Pero nagkaroon daw sila ng samaan ng loob matapos niyang palayasin ang suspect. Pinapalayas na nga siya kasi nga may dala siyang bato, sisin pinapaket. Hindi naman natuluyang kinulong si alias Mike matapos mapakiusapan ng mga kaanak ang kagawad. Patuloy ang backtracking ng otoridad para mahuli ang suspect sa pananaksak. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa ikalawang pagkakataon ngayong linggo, pumutok ang bulkang Bulusan sa Sorsogon. Ayon sa PHIVOX, isa itong phreatic eruption na nagsimula mag-aalas 8 kagabi. Tumagal yan ng mahigit 1 oras. Nakapagtala rin ang bulkan ng 66 na volcanic earthquakes sa nakalipas na 24 oras. Sa kasalukuyan, nakataas sa alert level 1 ang bulkang Bulusan. Hindi pinapayagan ang pagpasok sa 4-kilometer radius ng bulkan na permanent danger zone, maging ang paglipad ng mga aircraft sa tuktok nito. Itong Lunes, nang unang pumutok ngayong linggo ang bulkang Bulusan. Sa unang datos ng Sorsogon Police Provincial Office bago ang pangalawang pagputok kagabi, mahigit 30 pamilya ang lumikas. Hindi rin bababa sa 7 barangay ang naapektuhan ng ashfall. Nagsimula ng mamigay ng food packs ang DSWD sa mga naapektuhang residente. Handa rin daw sila sa pamamahagi ng long-term aid kasunod ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna ng tag-init, ilang bahagi ng Mindanao ang binaha. Sa Butuan City, Agusan del Norte, mabilis ang pagtaas ng tubig sa ilang kalsada doon kasabay ng malakas na ulan. Kanya-kanyang salba ng mga gamit ang mga residente nang pasukin na ng baha ang kanilang bahay. Unti-unting humupa ang tubig bago gumabi. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone ang patuloy na magpapaulan sa Palawan at malaking bahagi ng Mindanao. Apektado naman ang Davao Region ng trough ng binabantayang low pressure area. Pumasok na ulit sa Philippine Area of Responsibility ang nasabing LPA ilang oras makaraang pansamantala itong lumabas kahapon. Huling na iyang namataan at mahigit po siya 700 kilometro silangan ng Southern Mindanao. Aabot naman sa 17 lugar sa bansa ang posible pa rin makaranas ng matinding init at alinsangan. Posible umabot sa danger level na 47 degrees Celsius na heat index sa Dagupan, Pangasinan, 46 degrees Celsius sa Baler, Aurora, 43 degrees Celsius sa Bacnotan, La Union,
Olongapo City, Sangley Point, Cavite, Puyo, Palawan at sa Pile, Camarines Sur. 42 degrees Celsius ang posible namang heat index ngayong araw sa Pasay City at ilan pang bayan at syudad sa Luzon at Visayas. Good news sa mga kapuso nating suki ng MRT, LRT Line 1 at Line 2. Libre ang inyong sakay simula po ngayong araw hanggang sa Sabado, May 3. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, bilang pagkilala yan sa sakripisyo at kontribusyon ng mga manggagawa sa lipunan at ekonomiya ng bansa. Pakikiisa rin yan sa selebrasyon ng Labor Day o Araw ng Paggawa bukas. Ayon sa pamunuan ng mga nasabing railway, libre buong araw ang pagsakay sa mga tren. Abiso sa mga pasahero ng NAIA, hindi na pinapayagan ang mga airport security personnel na hawakan ang pasaporte ng mga pasahero sa terminal entry. Sa halip mismong pasahero na lamang ang may hawak sa passport, ID at iba pang travel document habang bine-verify ng mga tauhan ng NAIA. Bagong pulisiya po yan, kasunod ng nag-viral na insidente ng isang senior citizen na hindi pinayagan ng airline na makabiyahe dahil sa maliit na punit sa passport. Iniimbestigahan na yan ng Transportation Department at Civil Aeronautics Board, pati na rin ng mga kaparehong insidente. Kinuyog ng mga tao ang dalawang lalaki na yan sa Cebu City. Riding in tandem pala ang dalawa na suspect sa pagtangay sa bag ng isang babae sa barangay San Nicolas proper. Sinubukan pang tumakas ng isa sa kanila pero nahuli rin. Naisauli na sa may-ari ang pera at cellphone na laman ng ninakaw na bag. Hindi pinayagan ng police station ng GMA Regional TV na kunan ng pahayag ang mga suspect. Hulikam sa Rodriguez Rizal ang lantarang bentahan ng iligal na droga. 3 ang arestado. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa kuha ng video ng isang residente sa barangay San Jose Rodriguez Rizal, kita ang isang lalaking tila binubusisi ang hawak niyang pakete. Iniabot niya ito sa isa sa 2 lalaking kasama niya. Nagbigay rin siya ng lighter. Maya-maya, iniabot ng lalaki ang isa pang pakete sa lalaking nakasuot ng pulang t-shirt. Sa isa pang video, kita naman ang lalaking sakay ng motor na hawak ang pakete, saka isinilid sa kanyang baywang. At saka siya nag-abot ng bayad sa nakatayong lalaki. Ang mga nakuha ng video, lantarang bentahan ng umano'y shabu sa lugar ayon sa pulisya. Actually, may sa atin yan, nag-impo nga na may lantaran nga ang bintahan dito sa isang lugar nito, dito sa may barangay San Isidro. At ito talaga, sabi pa nga nung ating nagbibigay ng impo, yun talaga ang halos araw-araw nandoon yan sila. 3 sa mga sangkot ang naaresto ng pulisya. Ang 30 anyos na lalaking nakapulang t-shirt sa video, pati ang 27 anyos na rider at 16 anyos na angkas na live-in partner niya. Nakumpiska sa kanila ang 9 na pakete o 25 grams ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng 170,000 pesos. Bali, 4 itong suspect natin doon na binibigay ng ating tag-iimpo sa atin. At yung isa nga ay nakatakas to nung araw na yun ay nakatakbo. Pero tuloy pa rin yung ating manhunt operation doon sa isang suspect natin. Itinanggi ni alias Akon na siya ang nasa video. Hindi po ako yun. Sino po yun? Wala po ako rin, ma'am. Gagawa lang po nila yun, ma'am. Yung gumawa ng video po. Pero umamin siyang gumagamit sila ng droga at hindi nagbebenta. Gumagamit po, ma'am. Bumibili po. Pagka galing sa trabaho po, pag umuwi, pag gusto ko pong mag-relax, bumibili po ako. Hindi po ako nagbebenta. Aminado rin gumagamit ng shabu ang isa pang naaresto. User lang ako, ma'am, hindi ako nagbebenta. Pasulpot-sulpot lang po yun, hindi yung palagi. Walang pahayag ang naarestong menor de edad. Nakakulong ang mga suspect sa custodial facility ng Rodriguez Municipal Police Station. Sasampahan sila ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Sugatan ang 3 sakay ng isang pickup matapos pagbabarilin sa San Pablo, Isabela. Chris, nahuli ba yung suspect o mga suspect? Connie, arestado na ang 2 suspect sa pamamaril.
Ayon sa investigasyon, sakay rin ng isang pick-up ang mga salarin na bumaril sa mga biktima, kabilang ang isang kandidato sa pagkakonsehal. Na-recover ang sasakyang ginamit ng mga sospek, maging ang isang kalibre 45 baril at iba pang gamit. Wala pang pahayag ang dalawang sospek. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Ito na ang mabibilis na balita sa Luzon. Nalunod ang isang lalaking 25 anyos sa Tondaligan Beach dito sa Dagupan City. Ayon sa pulisya, posibleng tinangay ng malakas na alon ang lalaki na nakainom ng maligo sa dagat. Inabot ng 4 na oras bago natagpuan ang kanyang katawan. Isang lalaking 42 anyos naman ang nalunod din sa isang ilog sa Bacara, Ilocos Norte. Nakainom din daw ang lalaki na mangyari ang insidente ayon sa mga pulis. Para naman makaiwas na malunod, payo ng Department of Health na mag-aral lumangoy. Kung hindi marunong manatili sa mababaw na bahagi ng tubig, dapat din daw may kasamang marunong lumangoy at matuto rin ng iba't ibang safe rescue skills. Mga mare at pare, unbothered queen energy ang ifinlex ni Kaylin Alcantara sa latest IG post niya. Flexing her long hair, lumampas si Kaylin outdoors. Ipinasilip niya ang kanyang charismatic smile sa video na may caption na Happy 4.9 million followers. Pinusuan naman niya ng kanyang mga kaibigan at netizens. Sa isang social media post, sinabi ni Jackie Forster na hiwalay na ang anak niyang si Kobe Paras at si Kaylin. Ayon sa Sparkle GMA Artist Center, sinabing gusto na raw ni Kaylin na mag-move on mula sa issue. Pinili raw ng aktres na manahimik at panatilihin ang kanyang peace and respect sa mga taong naging parte ng kanyang buhay. Umaasa raw ang aktres na maka-move on na rin ng lahat at tapusin na ang issue. 6 na pangalan ang inirekomendang isalang sa investigasyon kasunod ng pagkidnap at pagpatay sa negosyanteng si Anson Tan o Anson Kwe at kanyang driver. Isa riyan ang anak umano ni Tan na nagsilbing negotiator nang makidnap siya. Balitang hatid ni Salima Refran. Sa isinumiting referral ng PNP Anti-Kidnapping Group sa Department of Justice noong April 19, may 6 na pangalan silang inirekomenda para sa preliminary investigation kaugnay sa pagkidnap at pagpatay sa businessman na si Anson Tan na kilala rin sa pangalang Anson Ke at sa kanyang driver. Kabilang sa kanila ang isang Rongshan Gao o Alvin Ke na 42 taong gulang na ayon sa isang source sa PNP ay kaisa-isang anak na lalaki ni Tan. Habang nasa kamay ng kidnapper si Anson Tan, ang anak na si Alvin ang nagsilbing negotiator ng pamilya. Ayon pa sa police report, si Alvin ang nagbayad ng ransom sa mga kidnapper. 10 milyong piso ang unang inilagak sa isang cryptocurrency account noong March 31, 2 araw matapos makidnap si Tan. At dagdag na 3 milyong piso noong April 2 sa parehong account. Pero kahit bayad na, natagpuan pa ring patay si Tan at kanyang driver noong April 9 sa Rodriguez Rizal. Kasama sa isinumite ng PNP sa Department of Justice ang affidavit ng suspect na si David Tan Liao, 48 taong gulang na tumong Fukien, China. Si Liao ay sumuko sa pulisya matapos may maarestong 2 suspect sa Palawan noong mahal na araw. Sa affidavit ni Liao, sinabi niyang kilala niya ang mag-amang Anson at Alvin. January ng taong ito anya nang tawagan siya ni Alvin at sabihing may ibibigay sa kanyang trabaho. February naman nang mag-offer sa kanya si Alvin ng 100 million pesos para dukutin ng amang si Anson. Ayon kay Liao, kasama niya sa pagpaplano ang mga suspect na inaresto sa Palawan na sina Richard Austria alias Richard Tan Garcia at Raymart Katikista. May babae rin siyang nabanggit na kasama anya sa pagdukot at paghingi ng ransom. Si Alvin anya ang nagbigay ng go signal na patayin si Tan at ang driver. Ayaw magbigay ng pahayag ng pamilya Tan sa ngayon. Sa preliminary investigation, sinabi ng abogado nila na gusto nilang maimbestigahang mabuti ang kaso. Meron sila kasing ini-implicate na ibang tao na request namin i-pursue. Kung hindi man totoo, i-clear yung pangalan. Kung totoo man, dapat malaman yung totoo. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ni Alvin Ke. Ayon naman sa Department of Justice, kailangan pa nila ng kaunting panahon para matukoy ang mastermind
at ang motibo ng krimen. Give us around 20-25 days. It will be done. It might pull off a surprise. Baka kagulat-gulat ang lumabas. Sarima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa nangyaring pagputok ng Bulkang Bulusan kagabi. Kausapin po natin si Sorsogon PD RRMO Head Engineer Raden Dimaano. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Ma'am Connie. Kamusta na po ang sitwasyon ngayon sa mga lugar na apektado po ng ashfall kagabi? At ilang pamilya po ba ang apektado at inilikas na? Kung sa ngayon po, actually kagabi pa ng mga 11, halos after nung erupt siya, halos normal na tayo. So ngayon maganda yung panahon. So we have recorded 65 families dito sa LGU Irusin. It's a total number of individuals is 211. I see. So yan po ay nailikas lang kagabi because of their request. Pero Ma'am Connie, yung alert level 1 and 2, wala naman tayong evacuation process. It's more on stay calm, close the door, and yung windows natin. And then kailangan lang natin ng face mask. Alright, nakikita ho natin sa mga larawan na pinapakita po natin ngayon live dito sa Balitang Hali. Yung pong medyo makapal na rin po itong ashfall dyan. Paano po nakaka-apekto ito syempre sa pang-araw-araw na kabuhayan po nitong mga narariyaan ngayon? So far, hindi naman masyado affected yung kanilang daily dito sa Sorsogon. But the moment nagkaroon tayo ng eruption, pag umaga niya or tulad ngayon, in the morning, immediately in the morning, so kailangan lang luminis. After ng mga halos back to normal naman yung tao natin dito. So nagkakaroon lang tayo ng mga pagano because of their safety, yung may mga dito may mga sakit or ito na respiratory ailment or sickness, and then yung mga elderly, medyo may kamatapang. Pero bukas po ang mga tindahan, business as usual. Ano ho ba ang ating mga nakikita? Yes po. Actually, after konting linis, bukas sila, back to normal. I see. Alright. Saan maaari ho makipag-ugnayan ng mga nais magpaabot naman ng tulong sa mga apektadong residente? Tumawag lang po sa ating mga municipal welfare, yung MSWDO o dito sa probinsya para kung may gusto silang tumulong. So far, provincial government also naka-ready naman kung ano pa yung mga kailangan natin ng residente. Okay din po lahat ng mga ospital natin dyan at ready na mag-attend dun sa mga nahihirapang huminga. Actually po, Ma'am Connie, yung advisory pa lang ng PBOX, nagkaroon na tayo ng meeting and then nag-deploy pa sila ng mga aparatos or equipment for those na may mga respiratory illness. Kaya meron tayong district hospital including the RHU. Alright, marami pong salamat sa inyong update sa amin, sir. Maraming salamat po. Magandang tanghali sa lahat. Yan po naman si Sorsogon PD RRMO Head Engineer Raden Dimaano. Wala mo kabantayan ng akuan. Natagpo ang nakatali sa isang poste ng kuryente ang bangkay ng isang lalaki sa barangay Punay, Aluginsan sa Cebu. Itinali ang biktima gamit ang tape. Ang mukha niya tinakpan naman ng itim na damit. Nakitaan siya ng mga sugat at paso sa katawan. Hinala ng mga pulis, pinatay ang biktima sa ibang lugar bago dalhin sa lugar at itali sa poste. Inaalam na ang pagkakakinanlan ng lalaki. Nagkasunog po sa isang compound sa Sampaloc, Maynila. Kwento ng caretaker, posibleng sinadya ang sunog ng mga armadong lalaking nanakit sa kanya. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Ganito kalaking apoy ang sinusubukang apulahin ng mga bumbero matapos sumiklab ang sunog sa compound na ito sa Sampaloc, Maynila mag-aalas 2 ng madaling araw kanina. Ang sanhi ng apoy, posibleng sinadya umano. Sa kwento ng 21 anyos na caretaker ng compound na si alias J, natutulog na siya nang bigla siyang gisingin ng ilang armadong lalaki. Pinadapa raw siya at iginapos ang kanyang mga kamay. Di ko na sir na alam sir kasi mga naka-face mask, nakapang-takip ng mukha po eh. Basta 6 or 5 motor lang yung nakita ko. May nakatapak sa akin, tapos pag sinabi nila tara na, yung parang pinakaramdam ko sila na parang wala na, saka na ako lumabas kasi may apoy na sir, malaki na po eh.
Blanco naman siya kung nakalabas ba ang kanyang dalawang kasama na nagbabantay rin sa compound. Wala raw ang kanilang mga amo na maganap ang sunog. Ayon sa barangay, nag-iimbestiga na ang pulisya. Sira ang CCTV nila na nakatutok sa lugar pero posibleng nahagip sa ibang anggulo ang sinasabing mga armadong lalaki. Nakita ko na po talagang sobrang lakas na po eh. Talagang may sumabog pang malakas. Ayon naman sa Bureau of Fire Protection, umabot sa ikalawang alarma ang sunog kung saan nasa halos 40 truck ng bumbero ang rumesponde. Tumagal ng halos 2 oras ang sunog bago na-control mag-alas 4 ng madaling araw kanina. Ang mga laman po ito ay more on plastics. Yung siguro pang construction materials ito na ginagamit. Ang total estimated damages po natin ay nasa 6 million pesos more or less. Isang bag naman ang sinecure ng BFP at hindi pa pinagagalaw hanggang hindi nasusuri ng EOD. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa nangyaring sunog. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mismong ang lalaki umano ang pumasok sa kulungan ng buwaya sa isang public park. Sabi ng mga kamag-anak na may problema nga po sa pag-iisip at napagkamalan na po talaga niya na laruan yung buhaya na nandun sa cage kaya tumalon po siya sa loob. Sa video, kitang kagat-kagat ng buwaya ang lalaki at may puntong iwinasiwas pa. Yan ang tinatawag na galaw ng mga buwaya na death roll. Rumisponde naman ang may-ari ng park at pinatulog niya ang bakal na bahagi ng kulungan. Noon pa lang pinawalan ng buwaya ang lalaki. Nagtamo siya ng mga sugat sa binti at braso at dinala sa ospital. Nangako ang may-ari ng park na tutulong siya sa pagpapagamot. Pansamantala munang ipinasara ng DNR Region 9 ang pasyalan. Paalala ng isang animal expert, ang buwaya, captive man o nasa wild ay highly territorial na hayop. Patay sa pamamaril ang isang dating kagawad ng barangay sa Candiis, Abadjan dito sa Cebu. Batay sa investigasyon, dumating sa lugar ang 2 lalaking magkaangkas sa motorsiklo at binaril ng isa sa kanila ang biktima. Kabilang sa mga tinitingnang motibo ng pulisya sa krimen ay personal na galit, pati na rin ang pagiging barangay coordinator ng biktima na sumusuporta sa isang tumatakbong kandidato sa bayan. Inaalam pa kung may CCTV sa lugar na makatutulong sa investigasyon at pagtugis sa mga sospek. Mahalagang may alam at handa sa anumang pwedeng mangyari sa mismong araw ng eleksyon. May mga kaakibat ding responsibilidad ang karapatan nating makaboto. Yan ang pag-usapan natin ngayon kasama ang isa sa mga Election 2025 partner ng GMA Network, ang Philippine Bar Association, represented by Attorney Darwin Angeles ng kanilang Public Issues and Public Relations Committee. Magandang tanghali at salamat po sa pagpapaunlak ng panayam. Magandang tanghali po at sa ating mga nanonood. Apo, Attorney, magbibigay kami ng ilang senaryo na pwedeng maranasan ng mga botante sa loob ng polling precinct sa mismong araw ng eleksyon. Una, wala pong voter's ID. Makakaboto ba? Opo, pwede pa rin pong bumoto. Kasi ang pinagbabasihan po ng COMELEC ay ang Election Day Computerized Voters List na nakapaskil sa voting center. At pag ang pangalan mo po ay nandun, pwede ka pong bumoto. Hindi naman po kasi requirement ng voter's ID para bumoto. So pwede ka pong magdala ng ibang government ID para patunayan na ikaw ang nakalistang botante doon sa computerized voters list. At kung wala ka mang government ID, mayroon pong mag-verify ang election board sa records po nila para matukoy nila kung ikaw talaga yung tunay na tao na nakalista doon sa computerized voters list. Nasa rules po yan ng COMELEC. Basta ang malinaw po, kahit anong government ID pwede. Opo. Paano kung wala naman sa listahan yung pangalan? Well, ibig sabihin nun, baka hindi ka po botante dun sa voting center na inyong pinuntahan. Kasi ang computerized voters list per voting center po yan. So, baka ang solusyon po rito, kailangan niyo pong hanapin kung saan kayo naka-assign na presinto. Meron pong online precinct finder ang COMELEC. Pwede niyo po itong hanapin sa kanilang website sa precinctfinder.comelec.gov.ph. Yun po ang mahalaga, dapat ngayon pa lang makita na yung inyong presinto para hindi kayo malito at hindi kayo mawala. Opo. Maganda po na maghanda tayo kasi mainit ang panahon at hindi masayang ang ating oras. Opo. Pwede po ba magdala ng kodigo ng mga iboboto na nakasulat sa papel o nakasave sa cellphone?
Opo, pwede pong magdala ng kodigo o listahan dahil ito po ay magsisilbing gabay para sa ating pagboto. Mas maganda ang papel ng kodigo kaysa file na nakasave sa cellphone kasi may regulasyon po ang COMELEC na bawal pong gamitin ng cellphone para kumuha ng picture sa loob ng polling place o kung saan na pumuboto. Ito po ay para protektahan ang pagkasagrado ng pagboto at para protektahan ang confidentialidad ng boto ng isang tao kasi ito po ay pinagbabawal sa Omnibus Election Code. Malinaw po, no? Dapat ang rekomendasyon ninyo, papel. Hindi sa cellphone dahil pwedeng ipagbawal ang cellphone sa presinto. Opo, kasi pwede pong pagbawal ng election board po yun. So baka magkaroon po ng aberya o di pagkaunawaan sa election board. Kaya mas mabuti na pong maging safe na lang po. Kung magkaroon naman po ng aberya sa pagboto ang isang botante, maaari ba niyang kunan ng litrato o video? Hindi ko po ito pinapayo kasi meron pong regulasyon ng COMELEC sa COMELEC Resolution 11076, itong Section 36 po nila, na pinagbabawal ang paggamit ng image capturing devices para kunan ng laman ng banota o yung resibo ng botante o itinatawag nilang voter verified paper audit trail. Ito yung lumalabas dun sa automated counting machine after niyo po mag-cast ng inyong mga boto. So, ano po, may proseso po kasi dyan, kung may aberya, pwede po tayong magpatulong sa electoral board. Meron naman po silang training at nasa rules po ng COMELEC kung ano pong kailangang gawin ng election board kung mayroon pong problema. Kunwari, hindi po mabasa yung balota po ninyo or hindi niyo po mahanap yung pangalan niyo rin sa voters list. Kung hindi naman po balota yung kukunan ng video o litrato, may karapatan ba ang isang botante na i-post yung kanyang voting experience sa social media? Marami na po kasi ngayon yung talagang hilig na mag-post ng kanilang mga experience sa SOCMED. Opo, at saka alam naman po natin pasok to sa kulturang Pilipino, hindi naman po ito pinagbabawal. So pwede po tayong take ng picture, mag-selfie, mag-video, pero basta wag lang po natin kunan ng picture yung balota o yung mga ibang taong pumuboto. So ano rin po, mukhay ko rin po na wag po tayong masyadong kumuha ng masyadong maraming video para makaharang or maging sagabal sa ibang mga taong pumuboto kasi baka maskip po yung voting center. So basta nasa tamang lugar lang po tayo, pwede naman po mag-post ng video or ng photo ng selfie. May mga nabanggit na kayo kanina pero ano po yung mga kaakibat na responsibilidad ng karapatan nating makaboto? So marami pong suggestions na responsibilidad na pwedeng obserbahan ng mga bumoboto. So una-una, syempre ang pinaka-importante, kailangan alamin natin kung sino yung kandidatong binoboto po natin. So sana po na ngayon, alam na po natin ang kanilang mga kwalifikasyon at mga plataforma para tayo ay bumoto po tayo para sa kinabukasan ng ating bayan. Sa regulasyon ng COMELEC, hinahikayat po nila tayo na iwasan ng fake news kasi pag naniwala po tayo sa fake news, baka masayang po ating boto natin kasi maniwala po tayo, hindi natin boboto ang gusto sana nating iboto. Tapos, ito rin po, napaka-importante. Huwag po natin pagbili ang ating boto dahil ito ay isang krimen. Ayaw po nating makasuhan o magkaroon ng problema. So, bumoto lang po tayo ayon sa batas. Ikaapat, alamin natin ang ating karapatan bilang botante kasi ito ay importanteng parte ng ating demokrasya at ang mga staff ng COMELEC, ang mga miyembro ng electoral board ay nandyan po para tulungan tayong may siguradong makaboto po tayo na maayos. Isa rin pong suggestion ko po, ikalima, maging malahaning botante. Kasi hanggat sa makakaya, wag po tayong magpadalos-dalos o mag-ubos ng masyadong oras sa pagboto kasi marami rin pong ibang gustong bumoto at meron lang pong fixed hours ang voting center hanggang alas 7 lang gabi lang po ang pagboto. Okay. So wag po natin ubusin ang oras ng COMELEC. Meron din pong priority lane para sa mga botanteng may kapansanan, senior citizen at nagdadalang tao. So pag nakita po natin may pila na priority lane para sa mga tao kung binibigyan ng priority, wag po nating gamitin po ito kasi para sa kanila po yan. Ayan. So mahalaga po talaga yung kodigo para mas mabilis yung pagboto. Opo. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Opo. Maraming salamat po. Attorney Darwin Angeles ng Philippine Bar Association.
Napatay sa pamamaril ang veteranong mamamahayag at dating mayor ng Kalibo, Aklan na si Juan Johnny Dayang. Ayon sa Kalibo Police, binaril si Dayang sa loob ng kanyang bahay. Agad siyang dinala sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Kinundina ng Presidential Task Force on Media Security ang pagpatay kay Dayang. Patuloy na inaalam ng pulisya ang pagkakakilanlan ng salarin at ang motibo sa krimen. Ito ang GMA Regional TV News. Natagpo ang patay ang isang dalagita sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Kwento ng ilang residente, nakarinig sila ng boses na humihingi ng tulong kahapon ng umaga. Nang may isa sa kanilang pumunta sa lugar, nakita niya ang katawan ng biktima sa may kangkungan. Ayon sa pulisya, tinatayang 12 hanggang 17 anyos ang edad ng biktima na may sugat sa leeg. Tinukoy na person of interest ang lalaking nakitang umalis sa lugar na may dalang itak. Noong linggo, unang nakita sa lugar ang babae at ang lalaki na nagpakilalang magkasintahan daw. Patuloy pang tinutugis ang lalaki. Inaalam din kung may kaanak ang biktima. Inianunsyo ng GMA Network na inaprobahan ng Board of Directors nito ang declaration ng 2.4 billion pesos na total cash dividends. Katumbas yan ng 50 centavos kada share. Mas malaki yan kumpara sa net income after tax ng kumpanya nitong 2024, pero pasok pa rin sa retained surplus account. Ipapamahagi ang dividends sa May 20 sa mga stockholder as of April 29. Indikasyon ang cash dividends ng kumpiyansa ng GMA Network at ng management nito sa matibay na financial fundamentals ng kumpanya at positibong outlook sa 2025. Kuha ang video niyan sa Haro District sa Iloilo City. Sinubukang habulin ng mga residente ang lalaking suspect pala sa pananaksak sa lugar. Sa iba pang video, kita rin ang biktima habang hawak naman ang sugat niya sa bandang tiyan. Sumuko ang suspect kalaunan. Paliwanag daw niya sa pulisya, dati na silang may alitan ng biktima. Nitong Sabado lang, nakasalubong niya raw ang nakaalitang grupo. Sinuntok umano siya ng isa sa kanila. Habang gumaganti na aga umano niya ang kutsilyo na hawak ng biktima at doon nakasaksak. Kwento naman ng isang barangay tanod, dala mismo ng suspect ang kutsilyo. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktima. Maharap naman ang suspect sa reklamong frustrated homicide. Sinabi ni Senador Amy Marcos na ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagdala sa kanya sa The Hague, Netherlands ay bahagi umano ng isang demolition job laban sa pamilya Duterte. Si Pangulong Bongbong Marcos na kapatid ng Senador pumalag dyan. Ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay klarong may motibong politikal. Maliwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Ayon kay Senadora Marcos, batay ang mga pahayag niya sa mga lumabas sa investigasyon ng pinamumunuan niyang Committee on Foreign Relations. Kasama rin daw sa planong paninira sa pamilya Duterte ang People's Initiative, pati mga investigasyon ng Kamara sa drug war at sa confidential funds sa mga opisina ni Vice President Sara Duterte. Ang rekomendasyon ni Senador Marcos, imbestigahan ng Ombudsman ang ilang opisyal na may papel sa anyay iligal na pag-aresto kay Duterte, tulad nina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Interior Secretary John Vic Remulla, PNP Chief Romel Marbil, PNP CIDG Chief Nicolas Torre III, at Special Envoy on Transnational Crime Marcus Lacanilao. Ang magkapatid na Remulla handa raw sakaling mag-imbestiga ang Ombudsman. Tumangging magbigay ng pahayag si PNP Chief Romel Marbil. Sinisika pang makuha ang pahayag ni Torre at Lacanilao. Naghain ng not guilty plea ang aktor na si Archie Alemania sa kasong acts of lasciviousness na isinampalaban sa kanya ng actress-singer na si Rita Daniela. Tinatigan din ng korte ang hiling na gag order ng kampo ni Alemania. Tumangging magbigay ng pahayag ang kampo ng aktor matapos ang pagdinig. Kabilang sa mga dumalo sa pagdinig si Daniela. Naniniwala ang actress-singer na lalabas ang katotohanan. 12 araw bago ang eleksyon 2025, mahigit 200 pulis ang nagtapos sa pagsasanay bilang dagdag na puwersa sakaling magka-emergency.
Iba't ibang formation ng dispersal technique ang ipinakita ng Crowd Dispersal Management Unit ng PNP sa Camp Crame, Quezon City. Kasama sila sa mahigit 200 pulis na bubuo sa Reactionary Standby Support Force sa National Headquarters sa PNP. Bukod sa kanila, meron na rin ibang standby support force sa iba pang kampo ng PNP sa buong bansa. Kapag nagkaroon ng emergency situation sa araw ng eleksyon, sila ang mga ipapadala para magkaroon ng dagdag puwersa. Sinaksihan ng seremonya ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Sabi ni Garcia, maliban sa 2 lugar sa Maguindanao del Sur at del Norte na nasa ilalim ng COMELEC control, sa ngayon ay walang nakikitang ibang lugar na pwedeng madagdag. Ito ang GMA Regional TV News. 5 lalaki ang arestado sa bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Ayon sa PIDEA 3, nakuha sa mga sospek ang hininalang shabu na mahigit 88,000 pesos ang halaga, pati na iba't ibang drug paraphernalia at buy-bust money. Sinampa ng PIDEA ang mga sospek ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala silang pahayag. Magsasagawa po ng pilot testing ang Department of Transportation sa susunod na linggo para sa pag-aalis ng mga barrier at x-ray machine sa pasukan ng MRT-3. Sabi ni Transportation Secretary Vince Dizon, layo nitong mabawasan ang haba ng pila. Para mas mapalakas ang pagbabantay sa seguridad, magdadagdag sila ng K9 units, tauhan, pati CCTV cameras. Ipagpapatuloy daw ito sakaling maging matagumpay ang pilot testing sa ilan pang stations. Nais din ni Dizon na madagdagan ng mga tren sa LRT2 dahil matagal daw ang pagitan ng pagdating ng mga tren. Kasama si Dizon sa mga nag-inspeksyon sa mga tren ngayong araw na nagpapatupad din ng libreng sakay hanggang May 3. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na nakatanggap siya ng summons mula sa Office of the Prosecutor ng DOJ. Kaugnay yan sa inihaying kaso sa kanya ng National Bureau of Investigation nitong Pebrero. Sinabi yan ng Vice Presidente sa ambush interview sa kanya sa Sogod, Southern Leyte. Pebrero nang sampahan siya ng NBI ng mga kasong inciting to sedition at grave threats kaugnay sa mga naging pahayag noon laban kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez, kung saan binanggit niya na may kinausap na siyang papatay sa presidente kung ipapapatay siya. Wala pang pahayag ang NBI at DOJ Office of the Prosecutor kaugnay nito. Beep, 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 beep! Basta sa mga jeep, imposibleng di mo mapapansin ang mga iconic na signage o yung mga karatola. Oo Di ba, nga, Mars? di ba, mga kapuso? Natanong nyo na ba minsan kung paano nga ba ginagawa yung mga karatola ng jeep na yan, di ba? Oo Kukulay, ang gaganda. At yan ang tampok sa viral video ng isang netizen. Si Rafi Halawag, na isang UV Express driver, napapreno raw nang makitang isang lalaking signage maker sa Pasay. Humanga raw siya sa husay ng pagpipinta ni Kuya. Sa loob ng 3 hanggang 5 minuto, abay nakagawa na siya ng karatula. Kaya naman ang video na yan, umarangkada ng views sa TikTok na may 2.4 million views na. Aba, certified wow na wow! Pwedeng trending din. Oh. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Timo po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampe. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.